Okay, ito po ang inyong Pinoy Firearms Instructor. At welcome pong muli dito sa ating munting YouTube channel. At bago ako bumati at magpatuloy sa ating pagbigay ng kasagutan, ay gusto ko lang munang basahin ang tanong ni Alex Villarante. Okay, sabi ni Alex ay, Sir, Sir, ito ang tanong ko. Sir, kung may gun license ka pero sa ibang property mo na baril yung intruder or kawatan, okay lang po ba or makasuhan ka pa rin po ba? So, sasagutin natin yan dahil marami sa atin ang mga hindi pa nakakaalam din ng batas, pero as a firearms instructor, siyempre, yung ibang batas sa firearms ay ating binasa at napag-aralan. Kasi nga may mga inosente pa tayong mga mamamayan. Hindi naman lahat, pero marami na rin ang may alam ng batas. Pero marami pa rin talaga ang hindi nakakaalam ng batas. Pero bago natin yan sagutin, kasi yung isang may baser tayo doon sa isa nating videos na kung ginamit ba natin ay illegal, may kaso ba kung ang ginamit natin sa pagpatay ay airgun? Ayun, may nangbas na kakagat sa atin. Sasagutin natin yan mamaya. Okay, gusto ko lang muna magpasalamat sa ating 42,000 na mahigit na mga subscribers. Maraming salamat sa pag-share ng ating mga video, sa pagla-like at sa maganda ninyong comment. At lalo tigit, maraming salamat sa mga hindi nag-skip ng ads. Ang ating pong kinikita sa ating YouTube channel ay hindi napupunta sa ating bulsa. Itinutulong po natin yan sa 6 na estudyante na ating mga beneficiaries. Tayo po ay wala nang pinapag-aral at maganda naman ang kita natin dito sa maganda naman ang kita natin dito sa abroad, dito sa Kuwait bilang isang firearms instructor, gunsmith at consultant. 21 years na po tayo dito. At maraming salamat sa inyo. Sa mga hindi nag-skip ng ads, nakakatulong po yan sa mga beneficiaries po natin. At pasalamatan ko lang yung mga nagpadala, lalo tigit yung mga nagpadala dito sa ating GCash number. Yung mga pinadala ninyo, nakatulong yan sa mga baon ng mga bata. Bagaman mga elementary pa yung karamihan nating tinutulungan, pero sila naman pwede makapasok dahil wala man lang pambaon. So tayo nagpo-provide ng kanilang pambaon sa pangaraw-araw. At ngayon ay pinaghahandaan naman natin ang darating na pasukan, ang mga school supplies. Kaya pasasalamatan natin yung mga nagpadala sa ating premier videos, yung mga nagpalipad katulad ni Boy Omay, Jubil Plato ng Riyadh, Saudi Arabia at Chinoli Peace America ng Virginia, USA. Maraming salamat sa inyo. Sigad na lamang ang bahalang gumanti ng inyong mga kabutihan. Okay, so bago ko sagutin yan, ay may nang basa atin yung airgun ang ginamit sa pagpatay, may kasong illegal. Sabi ko may kasong illegal possession of firearms under Philippine law. So tayo ay nabas ni at Onyo Camino ay ito ay babasahin ko sa iyo ang sinadya kong hindi basahin yung doon sa ating content kasi alam kong may makagaya ni Onyok na magre-react. Ang sabi niya ay, ikaw lang nakagawa ng batas na yan, kahit plastic, kalukuhan yan. Okay, Onyok Camino, basahin mo yung ating batas tungkol sa Batas ng Pilipinas, Republic Act 10591. Okay, makinig ka. Ang sabi, in the Philippines, the use of replica or toy guns in the commission of crimes is illegal. While there may not be a specific law directly prohibiting manufacturers possession of firearms replica used weapons in a crime, bagaman hindi pinagbabawal yung pagbinta o paggawa ng mga baril na replika, ay
Pag ito naman ay ginamit mo sa crime, the use of such weapon in a crime is treated as the same as using a real firearms. Sana naunawaan mo yung English, hindi ko na ito tatagalogin. Bahala ka kung naintindihan mo ito, baka hindi mo ito naintindihan. Humanap ka ng mag-interpret sa'yo, pumunta ka sa abogado. If a replica is used to commit a crime, the perpetrator will be punished as the same as real firearms. Kung ginamit mo yan, ay kung ano ang batas do sa totoong baril, ganyan din ang ipapataw sa iyong kaparusahan. Ito, an imitation firearms in a commission of crime shall be considered as real firearms as defined in the act, and the person who committed in the crime shall be punished in accordance with this act, provided that injures cause on the occasion of the conduct of competition, sports games, or any recreation. Okay, so maliwanag na pagka ginamit natin yan, ay meron tayong kalalagyan. So, doon sa dudunong-dunungan ay kasi yung iba, ang akala, yung alam lang nila. So, sa COMELEC, meron din. The Commission of Election has issued resolution related to gun bans during election period, which can include replica firearms. Kahit pag gun ban nga, kahit magdala ka lamang ng mga replica na firearms, toys, mahulihan ka rin. Anong kaso mo? Illegal possession of firearms pa rin. Individual using replica guns in crimes face penalties similar to those using real firearms. So, kung ano yung totoong baril, kahit pa yan ay laruan lamang, ang kaso sa iyo ay yung totoong baril. Illegal possession of firearms. So, doon sa nang basa atin ay magunos dili ka. Ito ay tinuturo ko para magkameron tayo ng awareness, hindi para kayo ay makipagmagalingan sa inyo. So, ayan. Sana ikaw, Onyo Camino, ay sana naintindihan mo yung English. Hindi ko na problema yan. Kung hindi mo naintindihan yung English, manap ka na marunong mo English at ipa-interpret mo. Wala na akong time para interpret sa iyo yan. So, mag-ingat po tayo kahit yan mga laruan, dahil kung hindi tayo susunod sa batas ay may kalalagyan tayo. So punta naman tayo sa katanungan ni Alex Villarte. Ang tanong ay, kung may lisensyado kang baril, ginamit mo sa labas ng iyong property o sa ibang lokasyon, binaril mo yung intruder, halimbawa na lang, pumunta ka sa bahay ng anak mo, pero ikaw at yung baril ay naka-address doon sa bahay mo. Palagay mo na sa bahay na ng anak mo, o sa bahay ng ano mo, dala-dala mo yung baril mo. Pero yung license ng baril mo ay hindi doon sa bahay na yon. Ngayon, nagkataong may pumasok doon na baril mo. Illegal possession of firearms ka na. May illegal possession of firearms ka ng kaso. Dahil yung baril ay tandaan po natin, ang pagmamayari ng baril ay isang privilege lang yan na binibigay sa atin ng gobyerno. Hindi natin yan, kung may baril tayo ay pwede na natin daladalahin. Kaya nga may permit to carry, may PTC. Yung paglabas mo ng bakuran mo at nahuli sa iyong baril mo, ay may kaso ka na kakaagad yan.
Okay? So dapat yung pagdadala pa lamang ng baril, yung pagdadala pa lamang ng baril kung may batas na, yung pagdadala pa lamang kahit pa yan ay may permit to carry, kung labag sa batas yung ating pagdadala, kung yan ay naka-display, may permit to carry na yun kung yan ay naka-display, yan ang palagi ko sinasabi, kung naka-display, pabukol-bukol yan sa ating baywang, masisita tayo ng mga otoridad. So, ang batas sa Pilipinas ay napaka-istrikto, bagaman binibigyan tayo ng pribilehiyo na magdala na magkamero ng baril, dapat sumunod tayo sa batas. Pag ang nakalagay sa batas ay nakatago ang baril, itago natin. Pag nakalagay na sa batas na dapat pag nasakyan yan, nasa compartment yan, sa compartment yan, dapat nasa clutch bag yan. O nasa gun case yan. Hindi man yan pa-display. O pag, lagi natin na pag yung pagdating sa checkpoint, kinakailangan, pag silip ng mga nag-checkpoint, walang makikita doon baril. Nakatago dapat. Yun. Ngayon, wala tayong permit to carry, dala-dala natin yung baril natin. Maliban lamang kung meron tayong mission order na ibinigay sa atin na ang kinaukulan, may mission order tayo. Kamukha ako noon, nakakuha ko ng mga mission order, no? Ako ay organic pa. So, nakakuha tayo niyan pag tayo may lakad. Yan. So, may paglabag na tayo sa batas. Kaya dapat tayo ay sumusunod na sa batas. Saglit. Na once na tayo ay nagkamero ng isang bagay, hindi dapat natin yan dinadala kung saan-saan. Dahil makukumpis ka sa atin yan. Okay, wala pa tayo, hindi pa natin yan ginagamit. Kumpiskado na kakaagad sa atin yan. How much more kung nagamit natin yan sa yung tinatawag na magkakapatong-patong ang ating kaso. Anong kaso pa? Ay kung yan ay madadagdag illegal possession of firearms, 12 years, ay kung pa tayo ng murder, ay di, wala na. Finish na tayo. Lalabas na tayo sa bilangguan, ugod-ugod na kung tayo, magkakalalabas pa. Ay kung homicide, nako, another 12 years. Ay di, mahirap na yung tayo ay magkakaso. At ang pagkakaroon ng baril ay hindi man license para ito ay iputok natin ng iputok. Pag may nanggulat dyan, ay babarilin agad natin. So, dapat talaga, pag tayo may baril, ay iba yung, mas maingat tayo. Mas marami ang nagkakamero ng kaso na may baril kaysa walang baril. Bakit yung iba yung matatapang pag may baril? Nakikita ko dyan sa mga Facebook ko. Pag nagit-git lamang ng kaunti sa traffic, talagang binabandira na yung kanyang handgun So, dapat naging alam natin yung batas. Kamukha yung nag-ano sa atin. Nang babas. Kalukuhan daw yung ikaw lang ang gumawa ng batas na yan. Kahit replica, plastic. Pwede na nating ipanutok. Pwede na nating gamitin. Halimbawa, replica yan, plastic. Ay, manguhold up na ako. Tututukan ko. Wala. Hold up ka. Di. Pag pala tayo na uli, ay, plastic naman yan hindi. Shoot ka sa balde. Kahit penay plastic, illegal possession of firearms ka dahil ginamit mo sa crime. Pinalalabas mo na totoo yung baril mo. Kaya mo inilalabas yan. Yun ay kung ginamit mo sa crime. Baka hindi naintindihan itong Baka hindi naintindihan ni Onyo Camino. Yung kasi nga merong comment, binabasa yung ay ang linaw naman ng title, airgun ang ginamit sa pagpatay, may kasong illegal possession of firearms under Philippine law. Di, pag pala ikaw ay airgun ang ginamit mo sa pagpatay, wala kang kaso. Yeps. Yep. Okay, na ko. Okay, yan lamang ang ating
gustong linawin sa inyo at gusto ko lang muna basahin sa inyo ang ating community guidelines ngayon. Kung sino ang mga nandito. Community spotlight natin. Si Christine Lee, shoutout sa iyo. Si Chocolate Boy, shoutout sa iyo. Brian Butch, shoutout sa iyo. At si Black Dog, shoutout sa iyo. At si Bel Sotre. Yan ang ating community spotlight. Thank you very much. Hanggang sa muli natin videos.